Dapat bang mawala ako ng ilang sandali para mayakap mo ako ng ganoon? Nakangiting sabi ng binata. Hindi kumibo si Andrea. Pagsakay sa eroplano, ay saka siya nagkwento sa binata. Paano ka nakatakas? Tanong ni Noah. Isang aso o isang lobo ang tumulong sa akin. Sabi ng dalaga na halata pa din ang nginig sa boses nito. Andrea, makinig ka sa akin. Alisin mo sa isip mo. You are safe at iyon ang mahalaga. At tandaan mo na ang binaslang ng aso ay isa sa mga tao na pumatay sa tatay mo. Kaya huwag ka na mag-isip o mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Ang sabi pa ni Noah. Wala sa loob ng dalaga na inihilig niya ang ulo sa balikat ni Noah. Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang 12 kabanata ng The Wolfman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi tayong updated sa mga parating ko pang uploads. Dahil nasira ang mga gamit sa bahay ni Andrea, ay sa kondo ni Noah sa Makati muna sila nagdiretso para tumuloy, habang pinapaayos kay Travis Lopez ang mga nasirang kagamitan. Hindi makuhang mahiga at magpahinga ni Andrea. Pagkatapos niya maligo, ay lumabas siya sa balkonahe. Nasa 20 palapag ang kondo sa building na yon at napakalakas ng hangin sa balkonahe. Gulong-gulo ang isip niya. Gusto niyang mahuli agad ng mga alagad ng batas si Andrew at panagutin sa pagpatay nito sa itay niya at sa mga iba pang empleyado. Dahil habang nakalaya ito, ay hindi siya matatahimik. Nasa ganon siyang pag-iisip nang sa sulok ng mga mata niya ay paglitaw ni Noah sa balkonahe. 2:00 pasado na, bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito na humakbang papalapit sa kanya. Mahabang oras din ako nakatulog sa pagudpud. Nakapagpahinga na ako, kaya siguro hindi ako antukin pa. Sagot ni Andrea. Kung wala ka ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin, Noah. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sa isang saglit ay nagbago ang buhay ko. Parang eksena sa isang movie ang nangyari sa akin ngayon, na kahit sa panaginip ay hindi ko to inaasahan. Bata pa si tatay at walang sakit. Wika pa ng dalaga. Hindi lahat ng nangyayari sa atin ngayon ay ayon sa ating kagustuhan. Andrea, ang kamatayan ay darating sa ating lahat sa panahong hindi natin inaasahan. Sa mga sariling suliraning dumadating sa atin, nasusubok ang ating katatagan, sabi ni Noah. Napailing ang dalaga. Hindi ako matatag, Noah. Buong buhay ko ay nasa puder ako ng pangangalaga ng aking ama. Mas matatag sa akin ang nakababata kong kapatid na si Bea. Kaya niyang gawin ang anumang bagay kahit wala si tatay. Iyon ang akala mo, dahil iyon ang gusto mong ipapaniwala sa sarili mo. Sagot ni Noah na banayad ang boses. Kung hindi ka matatag at buo ang loob, ay hindi mo natakasan sana si Andrew at hindi mo nagawa silang iligaw panandalian sa pamamagitan ng paghulog mo ng sasakyan sa bangin. Nakatitig na sabi ng binata. Sumili naman ang ngiti sa mga labi ng dalaga dahil sa huling sinabi nito. Thank you. Kahit ako ay hindi ako makapaniwalang naisip at nagawa ko iyon. Wika ng dalaga. Nasa tabi mo ako hanggang kailangan mo ko, Andrea. Sabi ni Noah. Bakit mo gagawin yun, Noah? Bakit ginagawa mo ang lahat ng to sa akin? Naghihintay na may marinig na sagot mula sa binata. Dahil kailangan mo ko. Simpleng sagot ng binata. Paano kung sabihin ko na sa'yo na hindi na kailangang manatili ka pang nakabantay sa akin? Seryoso na tanong ng dalaga. Aalis ako. Sabihin mo sa akin ang totoo na hindi mo na ako kailangan. Natitiyak kong hindi kayo ni Danica papabayaan ni Lopez. Wika pa ni Noah. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko
ay ligtas ako kapag kasama kita. At kung tatanungin mo ako ng totoo, hindi ko gustong iwan mo ako bukas, Noah. Nakatitig na sabi ng dalaga. Pero alam kong busy ka din at madami ka nang nagawa sa akin. At alam kong safe din naman kami kay Travis. I don't even own a gun. Paano mo nararamdaman na ligtas ka sa akin? Yun ang nararamdaman ko, Noah. Sa puso ko, gusto ko kasama kita. Hindi lang dahil sa problema ko, kundi sa panghabang buhay. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko na sigurong bumalik ng kwarto, sabi ng dalaga. Humakbang siya patungo sa loob nang lumapit si Noah sa kanya. I just need to do this, sabi nito at banayad siyang hinila palapit. Bago pa namalaya ni Andrea ang nais nitong gawin, ay lumapat na sa mga labi niya ang mga labi nito at hinagkan siya. At hindi na niyang nagawa pang tumutol. Sa simula ay banayad ang halik nito, hanggang sa naging mapusok ito. Unti-unti nang natatangay si Andrea. Subalit ilang sandali pa, ay bigla siyang pinakawalan ni Noah. Pumasok ka na sa loob, biglang utos nito. Gulat at naguguluhan naman ang dalaga. Pagkatapos ay umatras at saka tinalikuran ito at pumasok sa loob. Si Lucas ay mabilis na lumakad sa dilim. Unti-unti niyang binalik sa dati ang pagpapalit ng mga mata niya. Kahit ang mga kuko niya ay marahas niyang ibinaon sa barandilya ng balkonahe. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko magawang pairalin ang pagpipigil kay Andrea? Walang babaeng nakakagawa upang pukawin ng husto ang pagkakalalaki ko, maging kalahi ko man. Bulong niya sa sarili. Ipinikit niya ang mga mata para pakalmahin ang sarili. Hanggang pumasok sa isip niya ang nangyari kanina. Ang pagpasok ng lalaki sa men's room at pagpatay niya dito. Sa lawag ay malamang na natagpuan na ang dalawang bangkay ng mga tauhan ni Andrew. At bukas ay laman na ito ng tabloids. Sa maraming taong lumipas ay wala siyang natatandaang pumatay siya. Dahil hindi niya kailangan iyon. Kilala siya bilang pinakamayaman dahil sa kanyang mga negosyo. Iginagalang siya kahit na ng mga kilalang politiko sa bayan nila. Pero ngayon, dahil kay Andrea, ay dalawang lalaki na ang napatay niya. At hindi niya kayang makita na nasasaktan ang dalaga. Ewan niya kung bakit gusto niyang palagi itong kasama, na nagpapalito sa kanyang isipan. Kinabukasan ay maaga silang umalis pa Batangas para makipagkita kay Lopez sa bahay nila. Nakabili na ako ng mga kagamitan na pamalit sa mga nasira, Andrea. Nagpalagay na din ako ng bakal sa bawat bintana sa loob ng bahay. At ang 3 pinto sa kabahayan ay pinalagyan ko na din ng mga bakal. Hindi iyon basta mapapasok ng kung sino. Dahil kagaya iyon ng mga bakal na pinakabit ng tatay mo sa tindahan nyo. Anong ibig sabihin nito, Lopez? Bakit kailangan pati ang mga pinto ay lagyan ng bakal? Naguguluhan na tanong ni Andrea. Si Sonia nagsabing palagyan ko ng makakapal na bakal ang mga pinto para sa kaligtasan mo. Dahil ang pinto ninyo ang unang winasak ng mga masasamang loob at natatakot siya para sa'yo. Sabi pa ni Lopez. Andito ba si Ate Sonia? Tumango si Lopez. Kanina pang umaga. Narito na siya pagdating ko at siya ang nag-asikaso dito sa bahay. Maraming salamat, Detective. Wika ng dalaga saka pumasok sa loob ng kabahayan. Naiiwan naman niya na nag-uusap si Lopez at Noah. Nakita niya si Ate Sonia na naghahanda ng pagkain. Ate Sonia, narinig ko ang pagdating niyo, kaya nagpahanda ako ng pagkain kay Maria. Sabi nito, saka ilang beses na tumikhim. Ang pagnanais niyang yakapin si Sonia ay napigil dahil sa kakaibang kinikilos nito. Ni hindi nitong magawang salubungin ang tingin niya at agad itong lumipat ng pwesto nang umikot siya sa mesa. Sa wari ay iniiwasan siya nito. Okay ka lang ba, Ate Sonia? Pinatatawagan kita kay Danica pero hindi kanya makontak. Tanong ng dalaga. Baka nataong walang baterya ang cellphone ko. Walang problema sa akin, Andrea. Ikaw ang iniisip ko.
Wika pa nito. Sinabi pa sa inyo ni Lopez ang nangyari sa akin sa Ilocos ng isang araw? Bahagya lamang itong tumango. Inaasahan niyang itatanong ni Sonia kung bakit nasa norte siya noong isang araw. Gayong kahapon pa lamang siya dapat uuwi galing ibang bansa. Subalit hindi ito nagtanong at sa halip ay minadali nito ang ginagawa. Bakit kaya hindi nito magawang sulyapan siya at alamin ang nangyari sa kanya? At bakit parang takot ang nakikita niya sa mga mata nito? Matagal na niya itong kasama dahil pangalawang ina na ang turing niya dito. Pamula noong nawala ang kanyang ina, dapat ito ang una na mag-aalala sa kanya. Isa pang nagpapalito sa kanya, bakit si Danica lamang ang nandito sa bahay noong panahon na pinasok ito at sinira ng masasamang tao? Asan ito noong araw na yon? Mga tanong na nagpapalito sa isipan ng dalaga. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng The Wolfman. Sana ay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.